Para po mas maging updated ang ating mga kababayan hinggil sa mga usaping pangkalusugan, lalo't may kumakalat na mga hindi verified na ulat, makakapanayan po natin si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Magandang hapon po, ASEC. Magandang hapon, Angelique. Magandang hapon sa lahat ating mga kababayan nakikinig at nanonood. Opo, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, meron na po ba tayong inisyal na detalye kung ano at paano kumakalat ang di umano'y bagong international health concern, although hindi naman po galing sa reliable source yung kwentong yon? Opo, ang alam po nating kumakalat at sobrang bilis ng kalat at hawa nito ay ang fake news na nasa social media na kami po ay nagtataka kagabi. Nagsimula po yan sa isang Facebook page na nakita namin, napansin namin nung bandang dulo ng taon last year ay naglabas ng balita na meron daw bagyo kahit sinabi naman ng Pag-asa ay wala. So doon pa lang, Angelique, ay nagduda na kami. Bakit kaya nagpo-post sila ng ganitong impormasyon samantalang nung chinek ng Department of Health sa ating World Health Organization at sa iba pang mga official sources ay wala naman. So yun po yung ating napapansin ngayon na kumakalat, yung tawag nga nila pandemic of misinformation na kailangan natin tuldukan. Okay, hindi po maganda yan, ano? Pero at least ito'y kwento kutsero pa lamang. Kamusta po ang ating ginagawang surveillance? Lalo po, ilan sa ating mga kababayan, kinokonekta yung nagdaang holiday season, kasama na po yung COVID-19 pandemic. Opo, ongoing ang ating surveillance. Tama kayo doon, no, na kahit alam natin na fake news yung kumalat kagabi or kumakalat pa ngayon, ay ang DOH, siniseryoso natin ang lahat ng mga sinasabing bali-balita. I-check natin yan, vini-verify natin. At sa ating mga datos, mas nakatingin pa rin po tayo sa ngayon dun sa mga alam natin yung mga fireworks, ilan natin yung mga stroke, yung mga atake sa puso, pati yung mga sinasabing banggaan sa daan dahil sa nakaraang panahon ng Pasko at Bagong Taon. Wala rin naman tayo napipick up na mga bago or pagbulusok or pagtaas ng kaso ng iba pang mga sakit. Ganon pa rin po yung status ng iba at mas concerned tayo ngayon dun sa ating lifestyle change na kailangan kasi yung ating stroke, nakita natin, di ba, nung panahon ng Pasko, yung heart attack. But other than that, Angelique, wala tayong nakikitang kakaiba. Meron po ba tayong paalala sa ating mga kababayan dahil inaasahan po na mas lalamig pa ang panahon? Batay na rin yan sa mga pagtataya po ng Pag-asa. Opo, magandang pagkakataon to at salamat no, na paalala natin sa ating mga kabayan habang lumalamig po ang panahon, which is napakasarap naman no, na mas mapresko sa pakiramdam, siguraduhin po natin na nag-iingat rin tayo pagdating sa ating pagtitipon-tipon. Dahil pag mas malamig, mas madalas nagsasama-sama or nagsistay sa loob ng bahay. Kung tayo po ay may nararamdaman, wag na po tayong makipahalubilo muna at magpagaling muna tayo sa ating sariling bahay or kwarto. Maganda hong magsuot ng face mask para hindi ho natin pinapasok sa iba ang anumang ating iniinda at tayo ay maghugas lagi ng kamay. Napaka mabuting kilos po yung paghugas ng kamay ng sabon at tubig para hindi lang sa ating pagkain, ngunit pag tayo ay kumakamay or nakikipag-beso-beso ay hindi natin maipapasa sa iba ang anumang meron tayo. Okay, and kanina po nabanggit niyo yung tungkol sa road accidents. Ano po ang nakita nating dahilan sa pagtaas ng mga kaso na ito, nito pong huling holiday season? At ano rin po yung mga gagawin ng DOH na hakbang para maiwasan po ang pagiging biktima nito? Yes, Angelique, no, ang road safety na sinasabi, road safety yung maganda, yung road traffic injury yung ayaw natin. Ipuntahan ko muna yung datos para masagot natin yung tanong. Yung road traffic injury natin as of 6 a.m. ng January 3, umabot na po sa 606 yung mga kasong naitala. Ito po yung sagot sa tanong. Ano ba yung problema? Ang dami po ay mga motorcycle riders na hindi naka-helmet. Kasi ang dami pong mga na-aksidente na bangga ng mga rider. Doon sa mga nabangga, 10% lamang yung nakasuot ng helmet. Ang tumataginting na 90% ay hindi naka-helmet.
Tapos doon naman po sa total na bilang, mapa-rider o mapakotse, meron pong tayong nakita na 19%, halos 2 sa bawat 10 na lasing na nagmaneho. So, ibig sabihin na Angelique, ano bang pwede natin gawin? 2 pong bagay at hindi lamang DOH ang gumagawa nito, dapat ating tulong-tulong sa iba pang bahagi ng gobyerno. Yung helmet law, yung ating pagsuot ng helmet dapat mahigpit po. Lahat naka-helmet, hindi lang yung nagdadrive, pati yung pasahero. At ikalawa, yung anti-drink driving law na dapat hindi ho talaga nakainom bago magmaneho. Alright, sige po, maraming salamat sa inyong oras. ASEC Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po, magandang hapon.